Kami naglilingkod sama, siya na lang po nakabatid ko ng pinagdadaanan namin ngayon. Ang lahat po inalay ko sa kanya, hindi po ako nawala na pag-asa. Nasa takdang panahon, ipagkakaloob niya rin muli yung pinagdadaanan niya. Amen po ba? Kaya pong unang tatawagin ko po yung mga kapatid natin na lapitan ko na lang po. Purihin, purihin. Purihin na kilaing ka, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa mga biyayang pinagkalaw mo sa akin. At ako ay isa sa inyong hinirang upang tumayo sa inyong harapan. Ama, ako sa ganang akin, wala akong alam. Ngunit umaasa po ako na sa inyong pangunguna, sa inyong paghahari, ay magagampanan ko ang mga bagay na gusto niyong ipagawa sa akin. Ang lahat po ng ito, Ama, ay aking dinudulog sa pangalan ng Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, sa mga alagad, sa mga choir, sa mga caps, sa mga tagasunod, at sa mga pasyente. Tunay pong napakadakila ng Ama. Ang lahat po ay ibinibigay sa atin para mayroon tayo maging ihemplo o huwaran dahil sa ating pong lahat, kahit po yung mga alagad, kahit po kaming mga caps, kahit kayo, tayong lahat ay dumarating po sa mga pagdalisay. Subalit, ang pagdalisay po na yan ay bilang pagmamahalang sa atin ng Ama. Magpakatotoo po tayo. Huwag tayong magsawang humingi ng awa sa Kanya. Humingi po tayo ng Kanyang pagmamahal at walang sala ibibigay po sa atin. Sabi nga po niya, kung yung mga masama, pag nanghihingi, binibigyan. Gasino kayong mabubuti na nagmamahal sa Kanya ang hindi tayo pagkakalooban. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, pagmamahal, pag-asa. Tayo pong lahat, basta humingi tayo ng awa sa Kanya, ibigay po natin ang ating pananalangin, ang tapat na pananalangin, at makakaasa po tayo na ang ating hinihingi ay walang siyak na ibibigay sa atin. Tulad po ng mga nababanggit sa banal na kasulatan, kapag kakaro po tayo ay nananalangin ng mataos puso at taimtim sa loob natin, abay tayo naririnig ng ating Amang nasa langit. Kaya po huwag tayong magsasawa na humingi ng humingi sa Kanya, at sigurado ko lahat ng hihingi natin sa pangalan Niya ay walang salang hindi Niya ipagkakaloob sa atin. Ang lahat po na yan ay ibibigay Niya sa atin. Kaya nga lang po, magkaroon tayo ng katapatan. Yung bago tayo humingi, yung po pala may proseso rin. Bago tayo humingi, magbigay muna tayo. Dahil pagkaraw po tayo nagbigay, sigurado bibigyan tayo. At ang sinasabi po, kung ano raw po ang gusto niya nating mangyari sa buhay natin, gawin muna natin sa ating kapwa, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan.
kapag kakapoy ng ating ginawa, natuto tayong magmahal, sigurado, mamahalin din tayo. Kapag kakapo tayo umibig, iibigin din tayo. Dahil ganoon po ang hinihingi sa atin, yung matuto sana tayong magpakababa. Pagka po tayo nagpakababa, magagalak sa atin ang ating Amang nasa langit. Kapag tayo humingi sa Kanya, magbigay tayo ng magbigay. Huwag tayong magsasawang magbigay sa Kanya. At pagka tayo nagbigay, sigurado, bibigyan niya tayo siksik, liglig, at umaapo pa. Paris ko po, sa unang buhay ko po hindi nyo na itatanong, huwag naman kayong magkasala na alalaong baga, aking nagmamayabang, hindi po. Ako po ay naglingkod sa simbahan ng 24 na taon. Sa tagal po nung aking ipinaglingkod, dumating po roon sa punto na ako ay nagkaroon ng depresya. Sa kaunting pagdalisay po, agad akong nadala. But nasundan pa po nung kasamahan ko roon na kapatid, pagka ikaw ay nahihirapan na, magdesisyon ka nang bumaba. Ganoon po akong nadala. Yung po pala, may pagdalisay lang, pagsubok sa akin. Kung nahihirapan po akong lumuhod, hindi na ako makaluhod. At ang nangyari nga po, natatandaan ko pa, Biyernes Santo, nang ibaba ang krusupik at pinahalikan. Bago po dumating sa krusupik, lalakad ka ng paluhod. Talagang nanggapang po ako dahil hindi na nga ako makalakad ng paluhod. Tingnan niyo po ang kahiwagaan ng Ama. Kanya ako naalis sa paglilingkod ko sa simbahan, gawa nung nahihirapan akong lumuhod. Sapagkat napakamahal tayo ng Ama, nakita po siguro niya na yung aking paglilingkod hindi dapat matapos doon. Isipin po ninyo, nang tawagin ako, sa tuhod rin po pinaraan. Hindi po niya ako pinalakad. Hanggang sa dumating nga po yung aking nagpunta na rito. Salamat po. At aking nagkaroon ng pagkakataong makarating dito. Sa pamamagitan po ng hindi ako makalakad. Pagdating ko po rito, naupo ako rin sa unahan ang mahal na apo ay nagsishare. Pagdating po roon sa lundo ng kanyang pagsishare, lalapitan ako, tatapikin po ng makaitlo yung aking tuhod. Pagkatapos pa lalayo, magsishare na naman. 3 beses po na ginawa iyon. At nung pong ikatlo, tumayo po rito. At saka po sinabing, tayo, anya. Pinatayo po akong ganon. Masakit nga po yung tuhod ko, paano akong tatayo? Pero palibhasa, siya ang nagpapatayo. Tumayo po ako, kumikinig na lahat ang katawan ko. Pinalakad po ako rito. 5 ikot po rito sa loob nito. Tunay po na hindi kahiyahiyaman po. Talagang totoong nangyari. Yun po na aking uhog at saka yung luha, nagkasama. Sa laki po ng kagalakan dahil hindi po ako makalakad. Bakit po nakaikot ako rito ng 5 beses? Hindi po ba napakadakila ng Ama? Nahihinto ako ng paglilingkod dahil hindi ako makalakad. Pero pinalakad ako muli at hanggang ngayon po, awa ng Diyos. Heto po, malakas na malakas. At ang malaki pa pong hiwaga, noong po tayo anibersaryo hanggang doon lang po sa kalagitnaan doon Niyaya ko na kapatid kong naglalakad. Huminto ka ako tayo at masakit na tuhod ko. Nang dumating po ang Kristong Hari. Isipin po ninyong laking kahiwagaan. Mula po roon sa simbahan hanggang dito po. Tumagal po ako nang naglalakad. Nagkakanta pa po kami ng Kristong Hari. Purihin ang Ama.
Hindi po ba napakabuhay ang Diyos? Marami po siyang nalalamang hiwaga na hindi natin kayang isipin. Kaya po, nasabi ko noon sa aking pananalangin, oras na magkita po kami ng mahal na Apo, purihin ang Ama, nang malaman po ng Apo na mula roon sa parokya hanggang dito, nakatagal akong maglakad. Nagpasalamat po ang Apo, purihin ang Ama niya kapatid. Yan ka ang patotoo na minamahal tayo ng Ama. Kaya po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid, huwag po tayong matakot sa anumang pagdalisay dahil ang lahat po ng iyan ay ibinibigay para makita kung tayo nga ay totoo nang nagmamahal at umiibig sa Kanya. Kanya po sa ating lahat, ang tanging iiwanan ko po ay yung malimit sabihin ng ating kura paroko na Ama, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para lang nasa langit. At kapag kakapo yun ang hindi nawala sa ating isip, naniniwala po ako na lagi tayong maliligtas sa anumang panganib. Hanggang dito lang po at muli, magandang umaga po sa pahaponang ito. Salamat po kapatid na Tangkaps. Ano ko lang po sa kanyang binagi tungkol dun sa kababaan ng loob. Ang pagpakatotoo at pagpakatapat tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Ano man po nga pagdalisay, pagsubok, yan po hindi nawawala sa ating habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Amen po ba? Lahat po mararanasan natin. Kailang pasubali na huwag tayo makalimot na mayroon pala tayong pag-asa na tutulong sa atin kundi ang Diyos na buhay. Amen po ba? At sa taong ginagamit ang ating minamahal na Apo Konsing. Sa lahat po na nakaupo, alam niyo naman po ang lahat araw-araw nandito. Amen po ba? Sino po yung bago dito? Wala po ano? Mayroon po bang bago? Ito lang si kapatid. Lahat po talaga tayo habang nabubuhay, wala tayong di dadanasin. Pasubali lang na habang nabubuhay, marapat natin gawin yung marapat na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya pong susunod kong tawagin ang ating kapatid na Mami Betsy po. Salamat po. Kumusta po kayo? Welcome po. Na-miss po namin kayo. Welcome po sa inyong lahat. Katulad po ng madalas kong sinasabi na ang pagpunta nyo rito ay hindi dahil gusto natin, kundi may udyok. Mayroon talagang matinding pagnanasa na makarating dito at ang damdaming iyon ay hindi mula sa atin, kundi damdaming mula sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung kanginang pagkagising mo, agad pumasok sa kaisipan mo ang paghahangad na makarating dito, ang kaisipang iyon ay nagmula sa ating Panginoon, sapagkat ang nais niya ay makapiling kanya sa sandaling ito sa kanyang lugar tipanan. Ito po yung lugar tipanan kung saan makikipagtipan sa atin ang Panginoon. Kaya binabati ko po kayo sa panawagan ng Ama, hindi siya nabigo, kaya kayo ay nandirito. Amen. Ang tema po ng ating kapatid ay pag-asa. Tatlo po kasi yung kayamanan na gusto ng Panginoon na mapasa ating lahat. At ito po ay isa sa mga buod ng nilalaman ng ating banal na kasulatan. Ang nais po ng Panginoon ay maipunla sa bawat isa sa atin ang number 1, pag-ibig. Ito po ang ipinupunla sa atin ng Panginoon. Kaya sa pag-aakay sa inyo sa banal na lugar na ito,
nawa po ay ang pag-ibig ay unti-unti nang napupunla sa inyong puso. Sa paanong kaparaanan, yung taong ayaw nyo noon, ngayon, unti-unti, minamahal nyo na. Amen? Ang pangalawa po na ninanasa ng Panginoon na maipunla sa atin ay yung katapatan, pananampalataya, yung faith na tinatawag sa Ingles. Yung una ay love. Yung pangalawa ay faith, na sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon, hindi tayo malulugmok, hindi tayo malulumbay, sapagkat titigibin tayo nung pangatlo, at yung pangatlo ay ang pag-asa. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya magiging matagumpay ang pag-aakay sa atin ng Panginoon kapag kayong tatlong ito ay natamo natin. Ano nga po yung una? Ano? Pag-ibig, love. Pangalawa, faith, pagtitiwala. At yung pangatlo, pag-asa, sa Ingles, hope. Okay po. Yung pong pag-asa ay isang positibong katangian na dapat matamo ng bawat isa sa atin. Bakit po ang iba sa atin ay nagkaroon ng karamdaman? Muli ko po itong uulitin na narinig ko po sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, at na-research ko din po na lahat po pala tayo ay may cancer cells. Narinig ko po iyon. Kaya lamang wala tayo sa ngayon sapagkat hindi siya active. Hindi siya active. Yung mga tao na nagiging active yung cancer cell, yung cancer growth ay pumupunta sa iba't ibang parte ng katawan. Merong sa bas, merong sa bituka, merong sa atay, iba't ibang parte ng katawan na activate ang kanilang cancer cell, kaya naging biktima sila ng cancer. Ano ang nakaka-activate ng cancer cell? Paano sumisikal? Yung pong salitang sumisikal, hindi ko po alam yun kahit po ako isang guro. Dito ko lang po narinig yun. Bakit sumisikal? Bakit na-activate ang cancer cell natin? Dahil sa sobrang pag-iisip. Di po ba? Pag tayo'y malabis na nag-iisip, yung cancer cell na yan, sumisikal. Bakit tayo nag-iisip? Dahil nawawalan tayo ng pag-asa sa mga problema na dumarating sa ating buhay. Amen. Sa makatuwid, ang taong nawawalan ng pag-asa ay kulang ng faith, kulang ng pagtitiwala. Sapagkat kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Na siya ay hindi tayo titiisin at tutulungan tayo upang tayo ay matamo natin yung kailangan at hinihiling natin sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya ang pag-asa ay isang positibong katangian na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kapag meron ka na nito, congratulate niyo po yung sarili ninyo. Sapagkat ang taong may pag-asa ay mayroong katahimikan ng pag-iisip. Amen po ba? Hindi naguguluhan ang kanyang pag-iisip. Bakit? Sapagkat alam niya na may Diyos na tutulong sa kanya. On the other side, ang mga taong kulang pa ng pananalig sa Panginoon, wala silang namamatay ang kanilang pag-asa. Namamatay ang kanilang pag-asa, hindi nila naiisip na may Diyos pala na tutulong sa kanila. Amen? Wala naman po, binanggit po ng ating kapatid, wala naman po dito na dumadaan sa landasin ng buhay na walang problema Amen po ba? Tayo, ako, kami, kayo, halos araw-araw ay nandirito. Subalit, meron pa ding mga problema. Meron pa ding mga pagsubok. Bakit kailangang magkaroon ng problema? Para maramdaman natin na may Diyos pala na nagbibigay ng pag-asa. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya
Huwag masisiraan ng loob. Hindi ka matutulog dahil lang sa pag-iintindi mo. Pag hindi ka natulog dahil sa problema mo, pinatunayan mo sa Panginoon, wala kang pagtitiwala sa Kanya. Wala ang pag-asang hinahangad mo na mapasa iyo. Ang taong masarap matulog, palagay na ang kanyang kalooban. Sapagkat batid niya, sa bawat pinagdadaanan niya, may pag-asa siya na mayroong Diyos na tutulong sa kanya. Alam niyo po, mga kapatid, yung pong mga problema na yan actually, narinig ko din po ito sa ating Panginoon. Paano mo malalaman na ako ay dakilang manggagamot kung hindi ka magkakasakit? Kailangang magkasakit ka para patunayan ko sa iyo na ako ang magpapagaling sa iyo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Subalit, sa taong walang pag-asa, akala nila ang pagkakaroon ng karamdaman ay isang kaparusahan. Mali po. Tanggalin niyo po yan sa ating kaisipan. Sapagkat ang ating Diyos ay mapagmahal. Ang ating Diyos ay maawain. Bakit po niya kayo susubukan sa pamamagitan ng karamdaman? Bakit po niya kayo bibigyan ng karamdaman? Pinahihintulutan lamang. Amen? Pinahihintulutan lamang ng Panginoon na magkaroon ng karamdaman para matuto tayong tumawag sa Kanya. Kasi nung malakas ang katawan mo naalala mo ba siya? Hindi ba puro trabaho iniisip mo? Pagmulat ng mata mo, iniisip mo na kung ano ititinda mo. At habang nagtitinda ka, iniisip mo kung mauubos ba yung tinda mo. At at the end of the day, iniisip mo magkano kaya ang tinubo ko. Subalit ang Diyos ba, sumagi man lamang sa kaisipan mo? Hindi. Sabi ni God, nako anak, abalang-abala ka na dyan sa gawaing pansanlibutan. Ni hindi mo na ako naaalala. Kaya kung minsan, hindi niya to binibigay, pinahihintulutan lang nang magkaroon ng karamdaman kasi nakalimutan mo siya. Baka sakali kung magkaroon karamdaman, matuto kang makipag-usap sa Kanya. Kaya kung meron tayong karamdaman, mga kapatid, iyon ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Makipagniig tayo sa Kanya, makipag-usap tayo sa Kanya, at ang pag-asang gumaling ay ibibigay niya sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya, ano man po yung karamdaman nyo ngayon, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa na, naku, baka bukas mamatay na ako. Naku, paano yan? Nag-iisa ako, wala sa aking mag-aalaga. Puro negatibo na yung iniisip natin. Bakit? Wala pa sa iyo ang pag-asa. Kung ang pag-asa ay nasa iyo na, ang iisipin mo, pagagalingin ako ng Diyos. Amen? Kaya yung may mga karamdaman, nagpunta dito dahil sa karamdaman, pwede po bang, ano man po yung nararamdaman natin sa sandaling ito, problema man yan, karamdaman man yan, kabigatan man sa buhay yan, pwede po bang manahimik tayo sandali? Kung may karamdaman ka, sabihin mo ng 3 beses, pagagalingin ako ng Diyos. Kung may problema ka, sabihin mo rin ng 3 beses, tutulungan ako ng Diyos. Kung mayroon kang mga pasanin sa buhay na sa akala mo ay hindi mo na kaya, sabihin mo ng 3 beses, pagagaanin ito ng Diyos. At pagkatapos yung masambit ng 3 beses kung saan tumama yung sinabi ko sa inyo, tapusin nyo pagkaraan ng 3 beses yung mabanggit, sabihin nyo, Panginoon, umaasa ako na ako ay iyong pagbibigyan. Sige po, sa 30 segundong katahimikan, kung ano man po yung ipinabatid sa akin na sabihin sa inyo, kung natatandaan ninyo, banggitin ninyo ng 3 beses at bandang huli sabihin nyo, Panginoon, umaasa ako na hindi mo ako bibiguin.
wish granted. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wag niyo pong i-reverse. Sinabi na po na ang Panginoon ay tigib ng pag-asa. Kaya isipin niyo po, ano man ang binilong ko sa Panginoon sa sandaling ito, umaasa ako, pagbibigyan ako ng Diyos. Amen? Bakit iniisip niyo yung mga problema ninyo? Gaano bang kalaki yun? Gaano kalaki ba problema ninyo? Bigat na ba kayo? Hindi nyo na ba kaya? May Diyos na tutulong sa inyo. Sapagkat ang Diyos na pinupuntahan natin dito ay higit na malaki kaysa sa inyong mga problema. Umasa kayo, hindi tayo bibigyan ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Miss, sa binahagi mo sa ating mga kapatid. Pinapulot na po ba kayo? Naalala ko lang po yung Love, Faith, and Hope. Naalala ko yung kwento ni Hope. Sino po nakabasa ng storya ni Hope sa salita ng Diyos? Lahat na ari-arian niya dahil sa kapahintulutan ng Diyos. Di pa nawala lahat, pati siya ay nagkaroon ng karamdaman. Tapos yung mga kaibigan niya parang nilulugmok pa siya, imbis na bigyan siya ng support na makilala nila ang Diyos taga na may magagawa. Pero siya hindi siya wala ng pag-asa. Amen po ba? At sa kwento naman, sa binabagi ng Banal na Espiritu sa katawan niya po, ang kwento ni Ezekias, tinaningan na sa kanyang pananampalataya, nanalangin siya, hiningin niya pa sa Diyos. Nabigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay. Ano po ang binigay sa kanya? 15 taon, amen po ba? Kaya po tayo na may mga karamdaman, pinahintulutan mga pagsubok, huwag po tayo mawala ng pag-asa. May Diyos po tayo natutulong sa atin. Amen po ba? At sa katawan na ating minamahal na Apo Kunsing. Huwag niyo po tingnan bilang tao na nakatayo sa harapan niyo. Lagi po namin ito binabagi sapagkat pag tinanggal niyo po yung mga alinlangan niyo, lahat na gumabagabag sa kaisipan niyo, may maramdaman po kayo kay taong nagsasalita, puro yung kalooban. Pag dinaman niyo po, maramdaman niyo. Amen po ba? Katulad ng kapatid natin kahapon, ano pong nasa kanya kahapon? Sino po nakakita kahapon nung ginawa ng Banal na Espiritu? Di po ba isang hiwaga na akala mo tao lang ng umano sa kanya pero sa pangyarihan ng Banal na Espiritu. Nasusuri ng Banal na Espiritu kung anong suma sa kanya. Amen po ba? Ganun din tayo may mga karamdaman. Alisin po natin lahat yung mga alinlangan natin habang nandito na po lang naman tayo, tinawagan at tumupad sa panawagan ng Diyos. Kailangan po natin talaga na linisin natin mga puso't kaisipan sapagkat nababatid po ng Panginoon kung anong kalooban ng puso natin, kung meron pa ba tayong dinadala sa ating kalooban. Kung ikaw may karamdaman, parang wala ka ng pag-asa, para kung ano na yung nasa isip mo, alisin niyo po. Magkaroon po kayo ng pag-asa na may Diyos na tutulong sa atin. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay ng awit ng kapatid na Mirna po. Purihin ka at dakilain, aming dakilang Ama, sa pag-asang handog mo sa aming mga buhay sa bawat araw. Salamat pong muli sa pagkakataong ito na niloob mong ako ay makatindig sa harapan at makapagbahagi sa mga kapatid ko. Ako po ay isang
matimyas na tagapakinig ng bawat tinatawagan ng Ama sa harapang ito. At sa bawat tinatawag ng Amang magbahagi, isa pong kaparaanan ng Diyos yun kung paano umiigting ang aking pag-asa. Sa paanong kaparaanan po, tumitimyas po ang pag-asa sa aking buhay, sa mga naririnig kong mga paalala ng Diyos, sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya upang maghayag ng mabuting balita dito sa harapang ito. At lalo tigit sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, sa bawat araw, ang pag-asa ko ay patuloy na tumiyas sa aking damdamin. Bilang isang anak ng Ama, mga kapatid nyo, tayo'y magkakapatid, lahat po tayo, sabi nga ni Mami Beth Chico, ay may pinagdaraanan. Subalit, hindi nang dahil sa karamdaman o sa anumang pangangailangan sa buhay ay mawawalan tayo ng pag-asa. Kaganda po nung pahayag ni Mami Beth Chico, ano po yung love, faith, and hope. Habang nagpapahayag siya, nakikinig ako. Parang kaya kong ulitin lahat yung ipinahayag niya. Narito po sa isip ko, narito po sa puso ko. Subalit sabi ko na nga po sa inyo, hindi binigay ng Ama ang talinong ma-recall ko lahat yun sa pamamagitan ng paghahayag. Ang mahalaga po, hindi yung masambit kong muli ang kanyang binahagi, kundi ang mahalaga po kung papaano dito sa loob ng puso ko, ng isip ko ay tumimo ang lahat ng ipinabahagi ng Diyos mula sa kanyang katauhan. At sabi ko nga po, sa bawat araw, hindi ko na hinihiling yung, iniugnay ko po ito sa pagbabahagi ni Mami Beth Chico, na tama po yung sinabi niya, sa unang buhay, sa dating buhay natin, takot na takot tayo. Parang mamamatay na tayo. Halimbawa, 50 years old tayo ngayon, iniisip natin, abutin pa kaya ako ng 60, abutin pa kaya ako ng 70. Ngayon po sa buhay ko, sa pag-asang binigay ng Diyos, ang pinasasalamatan ko sa Kanya ay yung bawat araw. Bawat araw na buhay at pag-asang ipinagkakaloob niya sa akin. Pinupuri ko po siya ng walang hanggan. Pakinggan niyo po sa bawat araw. Hindi na po yung sa makalawa, sa makaitlo. Bawat araw. Kaya po sa bawat araw na pag-asang binibigay niya sa akin, ayaw ko pong sayangin ang pag-asang yon at sa bawat araw, gusto kong ibalik ang pag-asang nakamtan ko sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya, sa pamamagitan ng pag-aalay ng atin. Maraming salamat po. At muli po mga kapatid, nais kong awitin ang awiting ito sapagkat sa kabila ng aking dating pagkatao, kung paano inakay ako ng Panginoon sa dakong ito, hindi tiningnan ng Diyos maging sino man ako sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching na Kanyang ginagamit at Kanyang kinalugdan. Pinatawad niya ako, ramdam na ramdam ko po yun, Ama. Pinatawad niyo ang mga sala ko na nagdulot ng lumbay sa iyong espiritu. Kaya naririto ako, 10 ng mga kapatid ko, ipadama mo pong ganap sa kanila na maging sino man kaming mga anak mo, naging makasalanan, di mo ito tiningnan, kundi bagkos ay pinatawad mo, patuloy mong nililingap at patuloy mong minamahal, maging sino ka man. Pag-ibig ng Ama, kakaiba. Di niya tinitingnan nagawang kasalanan. Kapag nagsisi ka, bumalik sa Kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanang ginawa ay pagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man.
mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila'y hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka pa. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya mahal ko, huwag kang malumbay habang pumapatak ang luha mo. Kaninang nagbabahagi si Mami Beth, damang-dama mo ang banal na Espiritu. Pinatawad ka na ng Ama, maging sino ka man. Ano man ang ginawa sa dating buhay, lahat ng ito'y Kanya mapapatawa. Dahil sa laki na Kanya pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya kapatid kong minamahal, kapag napatawad na'y magbagong buhay, upang ikaw ay hindi na mawala sa amang sa iyo nagmamahal. Mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka pa. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka pa. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka pa. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka pa. Mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Salamat po, Ama. Salamat. Salamat po. Maging sino ka man, mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Ano ka man, ano man ang pagkatao mo, pag lumapit ka sa Kanya, hindi mawawalang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ang susunod ko pong tatawagin po ang ating Mother of the House, Mother Marisa. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Bagamat kararating ko lang, subalit ang tema ay napakabuti at napakaganda. Yun ay ang pag-asa na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat araw. Paano nga ba ang isang pag-asa ay mabubuo sa tao? Alam niyo po, bago ito mabuo sa isip at puso mo, kailangan tanggapin mo muna ang magbubuo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat mahirap asahan yung hindi mo pa nakikita bilang tao. Subalit, sa ating Panginoon, kapag kilala mo siyang lubos na siya'y makapangyarihan, nakagagawa ng hiwaga at himala,
kahit hindi mo siya nakikita, sigurado, aasahan mo siya. Amen po ba yun? Mga kapatid, bakit ito ang ipinahayag ko po sa inyo? Totoo po yun. Hindi maaaring mamatay ang pag-asa natin sa Diyos. Sapagkat, kung bilang pagkatao po at may kahinaan, at ang aasahan lang natin ay yung nakikita ng ating mga mata, maaari tayong manghina, maaari tayong manlumo, maaari tayong mawala ng pag-asa, sapagkat napakahirap umasa doon sa nakikita mong wala namang aapuhap sa'yo. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, sapagkat ang pag-asa na ito ay ipinunla po niya sa puso ko, sa isip ko, mula nang maihakbang ko ang aking mga paa sa dakong ito at makilala ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, maging ang mga kapatid ko po na sa bawat araw ay, nung panahon na yon na bago-bago pa lang ako, mga mensahe po ng banal na Espiritu sa kanilang mga katauhan, lalo na higit sa ating mahal na Apo Kunching, ay hanggang ngayon ay buhay na pag-asa sa puso ko na aking dinadala. Amen po ba yon? Sapagkat ang pinakamatibay na pag-asa, bakit ayokong mamatay, ay ang pangako ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba yon? Mga kapatid, dyan po ngayon ako nabubuhay. Doon sa pag-asa na naramdaman ko at naranasan ko, na sa panahon po ngayon, ang ginampanan ng Diyos sa buhay ko, hindi kayang gampanan ng tao. Amen po ba yon? Hindi kayang gampanan. May gaganap man, subalit siguro 1 linggong pag-ibig lang. May gaganap man, subalit pagsasawaan ako kapag lagi-lagi. Subalit ang ating Panginoon, mula sa simula, mula sa pagtaha ko po at pagmulat ng aking mga mata, kung paano ang kaukulang pagsubok ay binigay niya sa akin, at ang pag-asa ngayon ay patuloy niyang ibinibigay, doon po ngayon nakatuon ang isip at puso ko na ang pag-asa na yon, alam ko po na hindi mamamatay kailan paman. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ano po ang inaasahan ko sa Diyos? Malaki ang inaasahan ko po sa Kanya. At malaki din po ang pag-asa na dapat siya ang asahan ko. Bakit? Kapag wala akong pera, ayokong lumapit sa'yo para manghiram. Maaari akong magsabi sa'yo, wala akong pera. Subalit kapag ang Diyos ang taglay mo sa puso't isip mo, yung sasabihan mong wala kang pera, pinaglaanan ka na pala ng Diyos para sabihin sa Kanyang, bigyan mo ang kapatid mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, naranasan ko po yan. At yan po ang Ama. Sabi ko nga kay Mami Beth, sa salitang tao, akala lang nila ang Ama basta-basta, mayabang din po siya. Ang kayabangan po niya ay punong-puno ng pag-ibig, sapagkat hindi siya kayang talunin ng sinuman. Kung ang kalaban ay nakagagawa ng mabuting bagay para linlangin ka, hindi pa rin niya kayang talunin ng Diyos, sapagkat siya ang tunay na pag-asa na ngayon at kailanman ang kanyang ginagawa ay hindi huwad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, kapag ako'y may karamdaman, anong pag-asa ko? Naku, sasabihin ng kalaban sa kabilang isip mo, ayan, sa sobrang sipag, sa sobrang pagal at stress, hindi ka na makakalakad, hindi ka na makatatayo. Sabi ng isang isip mo, subalit ang isip mong isa na punong-puno ng pag-asa na mula sa Diyos, lumaban ka anak, makakalakad ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano halimbawa? Napakaraming problema, susun. Maraming tumatawag sa iyo, humihingi ng advice. Maraming tumatawag sa iyo, humihingi ng dulog. Wala silang alam na ikaw din ay lugmok na lugmok. Amen? Sinong pag-asa mo? Ang Diyos. Alam niyo po, pag susun, dapit-dapiton, tatawag na ganito. Pipikit ka na lang, Ama, wala silang alam kung anong pinagdaraanan ko ngayon. Wala silang alam. Subalit ikaw ang pag-asa ko, unahin mo na sila, mamaya na ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po mga kapatid. Kaya sa bawat araw, yung pag-asa na yan, hindi ko pinapatay sa puso at isip ko. Sapagkat, sabi ko nga, Mami Beth, saksi ka, dito lang ako nakakaupo, mga kapatid. Hindi ko po ito pinagmamayabang. Sa pag-upo ko po dyan, at pagnamnam ng mga bahagi ng mga kapatid ko, lalo na ang banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, nagsisilbing bitamina upang lalong higit ng mabuo ang pag-asa ko na ang lakas at buhay ay mula sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya, kahit pagal na pagal, sabi ko nga kay Nanay Myrna, bakit ganito ang katawan ko? Gumagalaw ako na para lang ako lumilipad. At hindi ko nararamdaman na napapagal ako.
Subalit kapag bilang pagkataong nakaupo ako at wala akong ginagawa, doon niya pinadadama sa akin, napapagal na ang katawan mo, anak. Subalit, andun pa rin yung pag-asa ko. Sa pagal na ito, Ama, ikaw ang lakas ko. Buhay po ba ang Diyos? Opo, talaga po. Sabi ko nga, Ama, Diyos ko, pinupuri ko po siya at pinasasalamatan. Sapagkat sa bawat pagsakay ko ng tricycle, na alam kong may tutok din po ako bilang tao at bilang pagtupad po sa kalooban ng ating Panginoon, nakapikit na ang aking mata at ninanamnam ko na po siya na siya ang pag-asa ko na hindi ako mabubuwal, hindi ako mahihirapan, hindi ako masasaktan, kahit na ano, wala akong mararamdaman sa katawan ko upang matupad ko po kung ano ang kaukulan na mula sa Kanya. Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po ang pag-asa na ang sabi nga, dito po ko ito binuo, na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, nagpakilala ang ating Panginoon sa Kanyang katauhan, lahat ng salita, lahat ng wika niya, at pahayag na ibinibigay sa bawat isa ang mga ginagamit po na nagbe-bless. Panaligan niyo po at buuin ang pag-asa na ang Diyos ang nangusap sa inyo, sigurado magaganap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Huwag niyo pong lalabanan ang isip niyo. Huwag niyo pong lalabanan ang puso niyo. Sapagkat halimbawa po, sinabi po ni Mami Beth, anak, ang ganito po ang mensahe halimbawa sa'yo, magpakatibay ka, asahan mo ang Ama na mag-aaliw sa'yo, at huwag mong bigyan ng damdamin ng puso mo na ikaw ay nasasaktan. Pag ganun po ang sinabi sa inyo ng Banal na Espiritu, huwag niyo na pang labanan ng isip niyo. Bakit labanan ng isip niyo na, eto nga may karamdaman ako, nasasaktan ako, huwag ka nang umasa. Huwag po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, sapagkat doon pa lang po, parang may alinlangan na po kayo sa sinabi ng Banal na Espiritu. Amen? Ganon din po sa ating mahal na Apo Kunching. Halimbawa, sinabi sa inyo, balang araw, palalayain ka rin. Sa isip mo, nagtalusiran ng isip mo. Kailan yung magaganap? Napaka-imposible, huwag ka nang umasa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganon po. Kaya ang pag-asa, kailangan may paninindigan din. Amen? Na kapag sinabi ng Banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching, hayaan mo na ang nawala sa'yo at makakabangon kang muli. Ituon mo na doon isip at puso mo sa makakabangon ka. Huwag mo nang labanan na paano. Huwag na. Kundi ituon mo makakabangon ka sapagkat ang nagsabi sa'yo ay ang Diyos na totoo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Kapag ikaw ay naghihintay at nagbimithi ng pag-asa na mula sa Diyos, kailangan mong gumawa. Amen? Hindi pa pwedeng nakaupo ka lang at umaasa ka lang na wala kang gagawin. Kailangan mong gumawa ng kabutihan, ng katapatan sa ating Panginoon upang ang pag-asa na yun ay mas mabilis niyang ibigay sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang ating Panginoon. Nasabi ko nga kay Mami Beth kahapon, Mami, walang kamalayan sa likod ng tabing kung anong ginagampanan ng bawat isa. Nakatindig, nakangiti, parang walang nangyayari sa aming buhay bilang mga alagad at mga kuya kaps. Maging kayo rin po. Subalit salamat sa Ama, sapagkat kami mismo sa aming mga katauhan, sa aming mga katawan, nararamdaman namin na ang lakas na ito hindi sa amin. Kundi ang lakas na ito na tinataglay ng bawat isa, bakit natutupad yung ganito, yun ay dahil ang Banal na Espiritu na tunay na pag-asa na siyang magbibigay ng daan upang lahat tayo lumigaya. Amen po ba yun? Mga kapatid, nawa po, sabi ko nga po, masyado pong malawak ang aking imagination. Pangarap at pag-asa, na sabi nga ng ating Panginoon, kung ikaw ay naglingkod sa Kanya, hindi ibig sabihin na patayin mo ang pangarap mo, kundi ilagay mo lang sa isip mo. Huwag mo masyadong ikarir na ito yung pangarap mo, kundi ilagak mo sa Diyos yung pangarap mo, at siya ang pag-asa at umasa ka na gagawin niya sa'yo. Opo, nagaganap po yun. Kaya sa bawat araw, sabi ko sa Ama, kapag papunta na ako dito, Ama, pagbilang pagkatao, parang gusto ko nang umupo. Subalit, bakit humahakbang ang pa ako? Humahakbang pa rin ang pa ako. At kapag nakaupo ako at nakapikit, sabi ko, Ama, salamat sa pag-asang ito na binubuhay mo sa puso't isip ko na kailanman ay hindi mamamatay. Alam ko po lahat ng pinasisilay mo na ito'y gagawin mo sa bawat isang tapat sa'yo. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, di ba, kapag ang tayo mismo tao ay umaasa sa kapwa natin na darating siya at kapag hindi siya dumating, anong dabdabin mo? Di ba nagdaramdam ka? Ang tanong mo kaagad, bakit kaya hindi dumating? Gayon din po,
kapag ang pag-asa natin ay sa Diyos, kung ngayon ay hiningi mo at hindi dumating, huwag mong patayin yung pag-asa na yun. Sapagkat masigit niyang alam, yung alam niya para sa'yo, kung ano yung uunahin niyang ibibigay niya sa'yo. Huwag mong patayin. Huwag mong hayaan na, sasabihin mo na, totoo bang may Diyos? Bakit hiningi ko sa Kanya, hindi naman niya binigay? Huwag niyo po yung ilalagay sa isip niyo, kundi kung anong kalooban ng Ama na ipatutupad niya, higit niyang alam kung ano yung alam mo. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, yan po ang buhay ng isang kapatid na Marisa, na hindi pa nagaganap, inaasahan ko na. Amen? Ganun po, hindi po yun kasakiman. Sapagkat umaasa ako na ang tutupad nun sa akin ay Diyos. Kaya doon sa bawat araw, na hindi man pa man nagaganap, inaasahan ko nang gagawin ng Diyos sa akin. Amen po ba yun? Sasabihin naman nyo, ang yabang naman ni kapatid na Marisa. Opo, wala yun na lang po talagang pag-asa, wala namang bayad yun eh. Amen? Walang bayad. Kundi, ibigay mo sa Ama ng buong buo, ilagak mo sa Kanya, umasa ka sa Kanya, laiglap lang sa Kanya, magagawa niya. Kaya yung hindi mo pa kayang abutin bilang tao, kung inaasahan mo nang nandyan na sa'yo, sigurado kayong gawin ng Ama sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya eto po, ang buhay ni kapatid na Marisa, punong-puno ng galak, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng lakas, at punong-puno ng sigla. Sapagkat patuloy na umaasa at ang tunay na pag-asa ay ang Diyos na totoo sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay naghahasik ng mga aral upang ang mga aral na ito ay maging baluti mo at ang pag-asa na yan ay huwag mamatay sa buhay mo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, kayong may mga karamdaman, naiisip lang natin na mahirap. Subalit masigit alam ng Ama na nahihirapan ka. Ano po? Kaya walang iba na dapat gawin ng sinuman kundi lumaban at umasa na may magagawa ang Diyos. Hindi mo yan kaya. Hindi natin kaya. Subalit ang Diyos natin tinatawagan, sinasamba, ay makakaya niya. Amen po ba yun? Wala ka bang pera? Ngayon, umasa ka na ang Diyos ay magagawa niyang ibigay yun sa'yo, bibigyan ka niya ng anghel para magbigay sa'yo. Amen po ba yun? Sasabihin nyo naman, wala akong anghel, wala akong kakilala, hindi ka tao. Pag ganun. Buhay mo ba ang Diyos? Lahat tayo, hindi pwede mabuhay ang isang tao nang siya lang. Kaya umasa po tayo na may magagawa ang Diyos. Ikaw ba'y may problema? Pustusun-susun, badabay tapiton, pagdating sa bahay, may maniningil sa'yo? Umasa ka. Babaguhin ang Amang isip niya. At pagdating mo sa bahay, sabihin sa'yo, dinalhan lang kita ng gulay. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba? Walang imposible. Kaya yun po, lagi ang ikintal po natin sa isip at puso natin na ang pinakamahirap at hindi natin kayang gawin, napakadali sa Ama sapagkat alam niya na umaasa tayo sa Kanya. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat kami sa magandang binahagi mo sa ating mga kapatid. Amen po ba? Talaga po napakaiwagan Diyos. Talaga po tayo may katawang lupa na nabubuhay dito sa daigdigan. Talaga po tatak-takda po yung buhay natin. Amen po ba? Halimbawa po, dinala ka sa doktor, nagpa-check up ka, stage 4 cancer ka na pala. Tapos sinabi ng doktor, may taning na buhay mo. Tinaningan ka na. Wala ka ba ng pag-asa? Sige po. Wala ka ba ng pag-asa na may Diyos na tutulong sa iyo? Ang sabi nga ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, lagi po binabagi ito. Ng bundok kaya niyang ibagin, ang dagat kaya niyang awiin, ang lupa kaya niyang pagbitakin. Ano pa kaya yung mga karamdaman natin na hindi niya kayang pagalingin? Amen po ba? Lakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ang susunod ko pong tatawagin, mag-aalay ng awit po, ang kapatid na Anali Bunso.
Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos na nagbibigay ng galak, ng pag-asa, ng kapayapaan, lahat-lahat na po ang Diyos po ang makapagbibigay. Amen po ba? Pag-asa na kapag ito ang wala, lugmok ang lupang katawan. Amen po ba? Amen po ba, kapatid? Kaya po marapat na papurihan siya sa tuwina para po sa inyo at syempre po sa ating Panginoon. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pumukha sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagtulong sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y makawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmamahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ialay sa ating Ama ang ating buhay. Nakaloob niya, pagkat ito'y Kanya, Kanya lamang. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? At ito naman po ang awit na
ni-revive po ng ating mahal na Ma'am Bibet Chico para po sa inyo. At yung pagkaulit po ay pwede daw pong kayo po ang umawit. Nanilikan. Ang Diyos po ang nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Amen po ba? Kapag po tayo'y nawalay sa Kanya, ewan ko na lamang po, hambing sa naganap sa iyo kapatid. Di ba? Ikaw ay nawalan ng pag-asa. Nawalan ka ng parang kulay sa buhay. Kaya nakapasok si kalaban. Amen. Subalit, ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Kaya ikaw ay may ngiti na ngayon sa iyong labi. Amen po ba? Not unlike po nung last vigil natin is Monday po ba? Tuesday? Okay. Walang kangiti-ngiti, tulala, at nalilisik ang mata. Subalit ang Diyos nga po ay pag-ibig at ang nagbibigay ng pag-asa. Ayan, meron ka ng ngiti sa iyong labi. Nawa ay kung papaanong binigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay bigyan ng pag-asa ng ating Panginoon, ipaglaban mo naman siya ngayon. Amen? At huwag ka nang mawalay sa Kanya. Nawa ay gayon din po tayong lahat. Ano po? Sapagkat sabi ko nga po, ang Diyos po ang pagmumula ng lahat. Kaya ano man ang mga naririnig natin, ano man yung mga pagdalisay na dinadanas natin sa ating mga buhay, patuloy tayong kumapit sa Kanya at ipaglaban natin ating Panginoon na siya po ang makapagbibigay sa atin ng lahat. Amen po ba? Kaya po, Nanay, meron ka bang gustong sabihin? At kaya po niloob ng Ama na mayroon po tayong kopya sa harap. Kahilingan po ng Espiritu. Sama-sama po tayong umawit. Sama-sama tayong ipakipaglaban ng kalooban ng Diyos. Amen? Kaya po, nababasa po ba niyo? Huwag po kayong mahihiya. Ang sino mang aawit, mabibigyan ng pag-asa. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano ba ang mangyayari, ayaw kong mawalay.
Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kapilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Pwede po kayong sumabay. Unahin po natin ang unang istansa. Ano ba ang mangyayari? Ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kapilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Yung pong unang istansa. Ikaw ang pag-asa. Kayo po, pwede po kayo. Buhay ko ay nagbago. Amin ko ang buhay, kung hindi ka kapiling, mabuti pa manang kung wala ka sa akin. Tayo pong lahat. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kapilang buhay ang aking pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, Di ko nga alam, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. tayo pong lahat. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang aking pag-ibig, Ama ko. Kaya man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang aking pag-ibig, Ama ko. Purihin ang Diyos. Talaga naman
kapag di naman niyo po yung awitin na to ay talaga naman pong parang ayaw niyo na talagang mawalay sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat nga po, buhay na buhay siya na nag-aalay sa ating lahat. Amen po ba? Walang sawang naghahandog para sa ating lahat. Kaya po, paglaban po natin siya. Amen po? Marami pong salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa awiting ibinigay ng ating Panginoon para sa ating lahat. Patuloy po tayong lumaban, ipakipaglaban po natin ang kalooban ng ating Diyos Ama. Salamat po. Salamat mga kapatid sa magandang awitin. Tatawagin ko pong isang kapatid natin para po sa paalaala sa banal na gawain natin. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Muli po ako'y tumatayo sa harapan nyo upang mulit-muli magpaalala sa inyo ng mga simpleng alituntunin ng ating banal na gawain para po sa higit na ikasasaayos ng ating banal na gawain. Unang-una po, mga minamahal na kapatid ko, hinihingi ang pangunawa at pakikiisa ng bawat isa. Sa tuwina po ay pinaalala sa inyo yung mga cellphones po ninyo. Kung maaari po, wag lamang silent mode, kung hindi talaga pong totaling i-off. Medyo pa lang po, medyo nakakasunod tayo dahil parang po konti na lang yung naririnig. Pero hindi pa rin po 100%. Nawa po makasunod na po tayo ng talaga, no po, para po hindi na nagkakaroon ng abala, lalo na po kapag ang mahal na apo na ang nasa gitna at nagbibigay ng mensahe. Ang susunod po ay yung pong sa tuwin na po ay pinaalala kapag po may araw na kapahintulutan ng Ama na magkaroon ng bendisyon. Sa tuwin na po ay pinaalala sa inyo yung mga baguhan lamang po ang maaaring pumila sa ating minamahal na Apo Conching, at yun po mga tapos ng banyos, at yun po mga may karamdaman na marapat na idulog sa Kanya. At yun naman pong datihan na may idudulog sa ating mahal na Apo Conching, maaari po kayong maghintay. Umupo po muna kayo at hintayin na matapos ang pagbebendisyon ng mahal na Apo, at doon po maaari na kayo sa kanya ay lumapit at dumulog. Yung mga datihan na po, may mga alagad naman po kasing mag-a-assist sa inyo kung saan po kayo marapat na tumungo. Nawa po ay makiisa tayo mga minamahal na kapatid. At isa pa po mga minamahal na kapatid, kapag po yung may araw na may misyon, nawa po hinihingi po namin ng pangunawa at pakikiisa ninyo. Di po ba laging tinuturan ng mahal na Apo na mababait kayo, no? Masabihin po ninyo opo. Ibig naman po ninyo, alam naman po na ninyo kung anong ibig iparating ng mahal na Apo sa inyo. Kasi po, pag may mission po, may tutunguhan pong ibang lugar. Kuminsan po malayo. May oras po kasi ang gawain doon. Sabi nga po ng mahal na Apo, partisyon. Yung partisyon natin ay ibinigay na sa dakong ito, at yung susunod naman po pagkatapos ng gawain sa dakong ito, sa iba naman po ipaparti ng mahal na Apo ang kanyang oras. Kaya nawa yung pangunawa po lalo na po yung, kung meron po yung baguhan, maaari pong lumapit sa mahal na Apo, pero yung mga dati na po, kasi may nakikita po kami na kuminsan sila pa ang nauunang lumapit sa mahal na Apo. Alam naman po natin na yung oras niya, talaga pong napakahalaga. Kuminsan po napakalayo ng mission, mahaba ang biyahe. Nawa po mga minamahal na kapatid, yung pangunawa at pakikiisa ay hinihingi namin sa inyo para naman din po sa atin ito. Sabi nga po, ang sumusunod, patunay lamang na Ama ang naghahari sa Kanya. Amen po ba? Kapag nga po pinakinggan ninyo, tinanggap ninyo, tinimo sa puso't isip nyo ang mga mensahe na mahal na Apo Conching, kahit po hindi na kayo malapatan ng kanyang mga kamay, may mararamdaman na kayong kakaiba sa inyong pangangatawan. Amen po ba? Muli mga bukas nga po pala ang gawain po ay magsisimula ng 12 ng tanghali dahil may mission po ulit.
Muli, mga minamahal na kapatid, ang pakikiisa at pangunawa ay hiningi namin sa inyo. Muli, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po, kapatid, sa pagpapaalala sa ating mga kapatid. Habang wala pa po ang ating minamahal na Apo Konsing, udyok po sa akin na tawagin ko pong anak na Berhel Bustamante. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po tayong lahat. Pakikalabit nyo nga po yung inyong mga katabi at pakisabing, kapatid, umaasa ka ba? Ano pong sagot nila? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakikalabit nyo po ulit yung isa nyo pang katabi, pakisabing, kapatid, may problema ka ba? Ano pong sagot sa inyo? Wala. Wow, kagaling naman. Kala ko po mayroon. Ang sabihin nyo, ako rin meron eh. Kaya pareho tayong umasa sa magagawa ng Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakikinig, pinabutan ko po nagbabahagi ang aming pong Mother of the House. At nagninilay po ako doon sa bandang dulo. Sabi po ni kapatid na Ana Limagat, sinenyasan ka ni tatay, tatawagin ka. Pinatakbo ko po si Mary Rose, sabihin mo naman kay Tatay Alan, kung tatawagin niya ako, ayoko mag-share. Sabi daw po ni Tatay Alan, sabihin mo sa kanya, udyok lang sa akin. Makakatanggi ka ba sa udyok at panawagan ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko nga po, pag-asa. Ang taong umaasa, umaasa siya sa hindi pa niya nakikita. Umaasa siya sa hindi pa nakakamtan niya. Aasa ka ba doon sa hawak mo na? Aasa ka ba doon sa nakita mo na? At aasa ka ba doon sa nakamtan mo na? Ibig sabihin po, umaasa tayo doon sa mga hindi pa natin nakikita. Umaasa tayo doon sa wala pa sa atin. Subalit, dahil alam natin na may Diyos na butihin, na sa bawat pag-asang mananahan at mabubuhay sa ating kalooban, doon kikilos at gagalaw ang kanyang kapangyarihan upang ang iyong inaasahan ay magkaroon ng katuparan sa buhay mong tinataglay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag-asa, kapag yan po ang nawala sa buhay ng tao, para pang walang kabuluhan ang buhay mo. Para bang napakadilim ng buhay mo. Para bang napakamasalimuot ng buhay mo. Subalit, kapag ang pag-asa ay buhay sa puso mo, alam mo kung may pinagdaraanan ka man sa sandaling ito. Alam mo na kung mahirap man ang nilalakbay mo sa sandaling ito, pansamantala lang yan. May inaasahan ka na sa dako pa roon, may naghihintay na tagumpay at may nakalaang mainam ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dati po noon, naririnig ko po at nalalaman ang salitang pag-asa doon po sa mga nagbibigay ng ulat ng panahon. Doon po sa ulat eka ng pag-asa, may bagyo ngayon. Ulat ng pag-asa, may magaganap sa ganitong lugar. Ulat ng ganito. Pag-asa na samahan na nagbabalita ng mga kaganapan. Kung may bagyo, kung may ulan, kung may ganito. Subalit, sa kalaliman palang salita ng pag-asa, alam niyo po mga kapatid, ang salitang pag-asa ay hindi lamang masasalarawan sa salita o dili kaya sa letrang pag-asa, kundi ang tunay na pag-asa ay masasalarawan at maipapasilay sa isang anak ng Ama na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. Sapagkat, sabi nga po sa ating banal na kasulatan, tiisin ninyo at batahin ang karampot na hirap na pinagdaraanan nyo ngayon. Lasapin ninyo ang anumang balakid at anumang mga pagsubok na dinaranas nyo ngayon, sapagkat yan ay sandali lamang at pansamantala lamang. Ang tignan ninyo at asahan ay yung magaganap pa sa hinaharap, ang magaganap pa sa padating na araw at ang magaganap pa sa dako paroon ng iyong buhay. Amen po ba? Sa akin po, napatunayan ko
na kapag pala may malalim at tapat kang pag-asa at patuloy kang umaasa sa gagawin ng Diyos Ama, ipapakita nga niya ang hiwaga niya sa iyo bilang ikaw ay anak niya. Kahapon po ng umaga, nagising po ako ng 3:21 po ata. Pera po kagabi, nung isang gabi po, hindi na po ako nakatulog. Hanggang sa 4:57 po, tumunog po ang aking cellphone. Nakatanggap po ako ng text galing po sa aking nanay. Ang sabi niya, "Anak, kung gising ka na, lipatan mo naman ako. Maghapon at magdamag akong dinudugo ng napakarami. Latang-lata ako." Bilang isang lingkod po, ang pag-asa na ipinula ng Diyos ang pinangahawakan ko. Alam ko na yaon ay isa na namang pagsubok at pagdalisay, subalit kailanman ay di kami pababayaan. Ang ginawa ko po, pinagtimpla ko po ang aking nanay ng tubig asukal, at pagkatapos po, inasikaso po yung mga dapat gawin sa bahay na hindi po magagawa ng aking nanay, at binanyusan ko po ang aking nanay. Tapos po ay nag-text po ako sa mahal na Apo Conching at sinabi po ng mahal na Apo kung ano po yung nararamdaman ng aking nanay. At ano po yung dahilan bakit nagkakaganoon siya. Subalit ang sabi po sa bandang hulihan ng text ng mahal na Apo, "Huwag kang matakot, anak. Hindi yan delikado. Mawawala din yan. Patnubayan kayo ng Ama. Mahal na mahal ko kayo." Nang natanggap ko po ang ganong salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, umasa na po ako na hindi pababayaan ng Diyos ang nanay ko. Umasa na po ako na ang kagalingan ay kakamtan ng nanay ko. Pinalaga ko po ang mga sinabi ng mahal na Apo Conching na dahon-dahon upang ang malakas na pagdaloy ng dugo sa kanya ay maampat. Salamat po sa Ama. Sa tapat at malalim na pag-asa ko sa kanya, kanina pong umaga, nag-usap po kami ng nanay ko pagkagising ko. Habang ginagayak po namin yung mga labahin, ang sabi po ng nanay ko, sabi ko, "Kumusta na yung pagdugo mo?" Sabi po ng nanay ko, "Anak, wala. Bagyang-bagya na lang. Purihin ng Ama yung maputla pong labi ng aking nanay at yung humpak po na mukha ng aking nanay ay unti-unti na pong napaparam." Pag-asa. Kapag pinanindigan mo ang pag-asa at umasa ka sa salita ng Ama na may buhay sa bawat isa, papakita niya ang magagawa niya. At ngayon po, bagamat malalim pa po ang mata ng aking nanay, dahil talaga pong malaki yung mata ng nanay ko, salamat sa Ama, ang kagalingan ay nakamtan niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa pa pong kaganapan, na bahagi ko na po ito, ang aking pong tita na nasa bansang Australia. Nagkaroon po siya ng hirap sa pag-ihi. Hinatulan po siya ng mahal na Apo Conching na uminom po ng tubig ng marami. Nung sinunod po niya yon, naramdaman niya po ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Subalit, napabayaan niya po at hindi niya napanatili yung pag-inom ng maraming tubig. Kaya po, dumating po yung punto na talagang namamalipit siya sa sakit at hindi na po siya makaihi ng normal. Siyempre po sa ibang bansa, wala naman pong dahon-dahon. Ang una pong naisip ng aking tita ay tumawag po sa mahal na Apo Conching. At sabi po ng mahal na Apo ay manalig at di pababayaan ng Ama. Subalit dahil po sa sakit na nararamdaman ng aking tita, ipinasya po ng kanyang kabiyak ng puso na magpagamot po sa ospital. At pagkagamot po sa isang ospital, ang sabi po ng doktor, itatransfer po siya sa isang mas malaking ospital para po yung nararamdaman niya ay kagad pong malaman. At doon po, sabi po ng doktor, hindi ka na dapat magpatagal-tagal pa, magpaanta-antala pa. Ang kailangan mo, ora mismo ay madala ka para maoperahan. Ang ginawa po ng tita ko ay hindi po siya nakinig sa sabi ng doktor na kagad ay pumunta ng ospital. Sa halip po, umuwi po siya sa bahay nila. Kinuha po niya yung chaplet ng Divine Mercy at ng mahal na ina. Yaon po ang itinapal niya sa tabi ng puso niya na namamalipit siya sa sakit at dumiretso po sila sa ospital. Ang sabi po, nung pong sinuri siya, nakita po na yung kidney niya ay may bato. Kumbaga po nagkaroon ng bato sa bato na medyo malaki na po, hindi ko na lang po mabalikan kung ano po yung sukat. Kaya ang sabi po ng doktor,
ora mismo kailangan po ay operahan po siya. Nung po ginagayak na yung mga gamit sa pagpapa-opera, hindi pa rin po niya tinatanggal yung chaplet na nakatapal po sa kanya pong puson. Habang ginagayak po ito, pumasok po ngayon ang doktor. Ang sabi po niya, handa na daw po ang gamit sa operasyon at ooperahan na po ang aking tita. Sabi po niya sa doktor, sandali lang po, sobrang sakit po ng tiyan ko, para pong madudumi ako. Ayaw po pumahin ng doktor dahil kailangan na po na operahan siya. Subalit pinilit po ng aking tita na ora mismo po ay makadumi. At pagdumi po niya ay napakaraming lumabas. At paglabas po ng mga duming ito kasama ng ihi, ay nawala po ang kanyang nararamdaman. Kaya ang sabi po ng doktor, ang sabi po niya sa doktor, wala na po ako nararamdaman. Ayoko na po magpa-opera. Pero sabi po ng doktor, hindi pwede dahil nakita po yung bato sa bato niya ay medyo malaki na at delikado. Sabi po ng doktor, to be sure, para masigurado natin, uulitin natin yung examinasyon. Parang in-ultrasound po ulit siya para makita. Alam niyo po, habang naghihintay po sa silid ang aking tita, ang sabi daw po ng doktor, it's a miracle. Bakit? Doon po sa pagdumi niya, sumama po yung bato sa bato niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, dahil sa tapat na pananampalataya na may kalakip na pag-asa, sasabihin ng tao, anong magagawa ng isang libreto, ng isang maliit na libro na papel lang kung pagmamasdan mo? Opo, bilang papel ay walang magagawa ito. Subalit ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay maaaring makadaloy sa tapat na pag-asa at pananampalataya mo. At upang maganap po ang salita ng mahal na Apo bilang ginagamit ng banal na Espiritu, huwag kang matakot, di ka pababayaan ng Ama. Alam niyo po mga kapatid, sa patnubay at awa ng Ama, sa kapangyarihan at kadakilaan niya, hindi na po na-opera ang aking tita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung sa akin pong tita at sa aking nanay ay naganap yaon, malayo man ang aking tita at dinahawakan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Subalit dahil malalim ang kanyang pananampalataya at pag-asa, at dahil patuloy kaming umaasa sa hiwaga at kapangyarihan ng Ama, nakamtan po namin ang hiwaga. Kayo po naririto. Kalooban ng Ama ang nagdala at kumilos para kayo maparito. Hindi lamang po ang chaplet ang itatapal sa inyo. Hindi lamang po ang salita na mula sa text o sa cellphone ang maririnig nyo, kundi mismo ang hayagan tinig ng banal na Espiritu ang mapapakinggan nyo. At mismo ang kamay ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching ang dadampi sa inyo. Kung malalim po ang pag-asa ninyo at matapat ang pag-asa at pananampalataya ninyo, ano nga po ang di magagawa ng Diyos na pinananaligan nyo? Mga kapatid, patuloy po tayong umasa. Kung sabi ng tao'y tinaningan ka na, kung sabi ng tao'y wala ka ng pag-asang mabuhay, kung sabi nila'y ganyan na lang ang iyong buhay, tao lang sila. Subalit ang Diyos na bumuhay sa iyo, siyang asahan mo, upang baliin niya ang salita ng tao. Kung tinaningan ka, bubuhayin ka niya. Kung nilait ka, itataas ka niya. At kung tinasahan ka, ipakikita niya ang magagawa niya. Pag-asa, umasa ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Umasa ka sa Diyos na hindi nahahawakan mo siya. Subalit kung paniniwala at pagtitiwalaan mo, buhay ang kanyang kapangyarihan, dadaloy sa iyong buhay, katugunan sa kahilingan ay iyong kakamtan. Pag-asa sa Diyos Ama, di man natin nakikita, subalit ang gawa niya ay madarama ng bawat isa. Ang sabi nga po ng mga tao, maniniwala lamang ako at magtitiwala ako. Aasa ako sa Diyos na totoo kapag ang hiwagay nakita ko. Subalit ang mensahe ng Diyos sa sandaling ito, anak na mahal ko, magtiwala kang totoo, maniwala kang totoo, at umasa kang totoo. Di man nakikita mo ako, subalit may gagawing hiwaga ako. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Kapatid na Berhel, sa magandang binagi mo sa ating mga kapatid. Buo na bang pag-asa nyo? Paglalaban nyo pang kalooban ng Diyos. Amen, Lord. Ang sunod ko pong tatawagin ay habang wala pang mahal na Apo,
ay mag-aalay ng awitin ang ating kapatid na Pilar. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Napangiti lang po ako. May pag-asa pa na ako'y makaawit. Amen po ba? Kaya sarap pong tumindig sa harapan at ipahayag ang nadarama mo na tunay na kay sarap. Kaya nawa po sa bawat isang pumaparito, maramdaman po natin kung gaano tayo mahal ng Diyos at sa tuwina ang pag-asa ay Kanyang ibinibigay. Amen po ba? Kaya't para po sa lahat ang awiting ito. Sila ng buhay, liwanag ko sa kamalayan. Ikaw, tibok ng patnubay ko sa buhay. Pag-ibig ko'y sa'yo, O Panginoon, tubig na pauwi sa uhaw ko. Pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila, alay papuri sa'yo, magpakailanman. Ikaw ang tanging lilim sa araw, mag-isa tag-ulan. Ikaw tanging sandika, siya ko lakas sa kahirapan. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon, tubig na pauwi sa uhaw
kailanman. Ikaw ang himig ko sa awitin ko. Panginoon ko, narito ako. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon, tubig na papawi sa uhaw ko. Pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila, alay papuri sa'yo, magpakailanman. Alay papuri sa'yo, salamat po. Salamat po sa magandang awitin. Maraming salamat po. Ang susunod ko tatawagin po ating kapatid na si Lando Painor. Bago po ang lahat, muli nagbibigay galang po at nagbibigay sa inyo ng isang magandang umaga sa pahapon na pong ito sa inyong lahat. At higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos amang dakila at sa ating mahal at pukunsing na kinulog ng Banal Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat sa kanyang mga anak na nananalig at sumasampalataya. Amen po ba? Mga kapatid, talagang napaka-surpresa ng Panginoon. Sapagkat kahapon lamang po ako nagbahagi. Subalit, ika nga po, ang anak ng Diyos, nananalig sa Kanya ay laging handa. Pag-asa, napakaganda po ng tema. Mula po nang ako'y dumatal sa dambanang ito, ipinanahanan ko na po sa aking sarili ang salitang pag-asa. Sapagkat kadalasan nga po narinig ko sa Banal na Espiritu na sa tuwin na may umaga at ang biyaya ay kalakip nito. Ang pag-asa, mga kapatid, sa isang katulad ko ay hindi na halos nawawalay. Sapagkat ika nga po, para sa akin, ang Diyos na buhay ay ating sandigang batong walang katibagan. Kaya ang lahat ng ika nga po, mga bagay dito sa mundo o sa aking sarili, sa tanging Ama lamang ko iniaalay at wala ng iba. Sapagkat naroon po, nasa silayang ko, nasa tuwing ako'y dudulog sa ating Diyos amang dakila, hindi niya po ako pinagkakaitan ng pag-asa. Lalo na po kapag sumapit na ang umaga. Kahit hirap na hirap po ako sa pagtayo dahil nga po sa aking karamdaman, maganda lamang pong nakita ang aking pangatawan, subalit ika nga po, naroon pa rin ang pagsubok o pagdadalisay na hindi ko po ikinabahala. Sapagkat ika nga po, mayroon tayong Diyos amang dakila at siya sa atin ay may magagawa. Ano man karamdaman ang sa akin dumatal, sa maniwala po hindi. Hindi po ako nagpapatingin sa anumang doktor
Hindi ako umiinom ng anumang uri ng gamot sapagkat ako po'y di nawawala ng pag-asa na sa ating Panginoon Diyos o sa ating Diyos amang dakila ay hindi niya ako pababayaan. Sapagkat hindi lamang po ako ang umaasa sa ating Diyos amang dakila. Marami po rito mga alagad, lingid po sa inyong kaalaman. Kung papaano po silang manangan at isabuhay ang salita ng Diyos. Yun lang po ang panghawakan natin. Ang manangan at isabuhay ang salita ng Diyos. Ang pag-asa sa bawat isa ay hindi niya ipagkakait. Napapansin niyo po ako sa araw-araw na tumitindig sa inyong harapan na kung inyo pong masisilayan walang karamdaman, subalit sa buong katotohanan, marami akong karamdaman. Dahil nga lamang, dahil sa ika nga, isa ako sa mahal ng Diyos. Nakatulad nyo, mahal po ako ng Diyos, nakatulad nyo. At pinananganan ko rin po ang salitang kailanman ay di niya ako pababayaan o iiwanan. Kaya sa tuwina, ako'y may pag-asa sa araw-araw na anumang karamdaman ang sahi dumatal, ako'y kanyang gagabaya sa tuwina at di niya pababayaan. Kaya kayo mga kapatid, kung kayo man ay may mga karamdaman, lumaban po kayo. Katulad po ng inyong abang kapatid, lumalaban. Hindi ko po sinasabing ika nga po ako ay lubusang matatag. Subalit, pinangahawakan ko po ang salitang magpakatatag at huwag matitinag. Higit sa lahat, sa ating pananalig at pananampalataya, sapagkat ang Diyos ay buhay, higit sa lahat sa daong ito. Mula po nang madama ko ang ating Panginoon Diyos, saan man ako magtungo, sa tuwin ay siya'y kasama ko. Kaya ang pag-asa ay laging natatanggap ko. Saan man dako pumaroon, sa tuwin ay kasama ko. Sapagkat ika nga po, inuulit ko, ang Diyos ay buhay, na batong walang katibagan, na ating sandigan. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. At maraming salamat. Salamat po kapatid sa binahagi nyo. Muli po nakikiusap po ako. Yung mga bagong pasok po dyan, bukas ang cellphone, paki-off lang po. Paki-off lang po. Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi at saka nagsiawit. Ang lahat po ay nanyahan ng tumayo at idasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon.